Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng egg tart. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 500 grams, sugar 50 grams, margarine 150 grams, butter 100 grams, fresh milk 1/4 cup, at tubig na 1/4 cup. Ilagay na natin ang all-purpose flour at asukal, pinaghalong margarine at butter. Ngayon naman ay atin na itong hahaluin or pagsasama-samahin na natin ito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang pinaghalong fresh milk at tubig. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa maging crust na talaga ito or buo na ito, yung hindi na siya hiwa-hiwalay. Ayan, at dahil nakuha na po natin ng texture na gusto natin, ay atin na po itong tanggalin sa ating lalagyan. At ngayon naman po ay atin na po itong ilalagay sa ating lamesa. Ang gagawin po natin nito ay atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito dahil pag mahaba na po siya ay atin na po siyang puputulin. Ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin ng 14 pieces. Ayan, ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers na sobrang ganda na po talaga. Atin na po itong imomolde sa ating lalagyan. Ang gagawin lamang po natin, maglalagay po tayo ng dusting flour at atin na po siyang isi-shape ng pabilog gamit po ang ating rolling pin. Mahalaga po ang paglalagay ng dusting flour para po hindi po dumikit sa ating rolling pin at para hindi din po dumikit sa ating molde. At para mabilis lang po itong tanggalin kapag naluto na po. Yan, kapag enough na po yung laki niya, dapat po hindi po siya sobrang kapal. Para po kapag kinain hindi naman po siya nakakasawa, yung puro crust lamang po. Dapat po yung sakto lang at wag naman po yung sobrang manipis din po para po hindi po madaling masira ang ating crust kapag tinanggal na po natin ito. Yan, ganun lang po ang kanyang itsura at gagawa po ulit tayo at lang po siyang papadaanan sa ating rolling pin. I-shape lang po natin ng pabilog at maglalagay po tayo ng dusting flour. Shape lang po ulit ng pabilog. Dusting flour po ulit. At lalagay na po natin ito sa ating molde. Kukuha po tayo ng molde at ilalagay na po natin ito ng dahan-dahan. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po ito mabilis na mapunit or masira. Pagkatapos po ay didiin na lang po natin sa bawat gilid nito at huwag po natin babanatin dahil umuurong po ang ating crust. Yung sakto lamang po. Pagkatapos, tanggalin po natin yung excess. Yan. Ito na po siya mga ka-bakers. 14 pieces nga po pala ito. At ready na po ito para magawa na po natin ang ating egg tart filling. Ang mga kailangan sa egg tart filling ay fresh milk 2 lata, condensed milk 1 lata, egg yolk 3 piraso, 3 whole egg, sugar 50 grams, at cornstarch na 1/4 cup. Ilagay na natin ang evap milk or fresh milk, condensed milk, cornstarch. Haluin lamang natin ito para matunaw ang cornstarch. 3 itlog, 3 pirasong egg yolk. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Pagkatapos sa ilagay na natin ang asukal, atin na itong haluin hanggang sa matunaw na ang ating asukal at higit sa lahat ay puro na talaga ito at wala nang mga buo-buo pa. At dahil puro na ito ay atin na itong isalin at kapag isinalin natin ay kailangan natin itong salain para matanggal ang mga bubbles. Ngayon naman po ay ganun pa rin ang ating gagawin. Kailangan pa rin natin tanggalin ang bubbles nito dahil kung hindi po ay magiging visible po talaga ito mamaya. Kailangan po kasi talaga na wala po siyang bubbles dahil kapag naluto po siya ay puti po siya pag walang bubbles. Pero pag may bubbles po siya, visible pa rin po talaga ang bubbles doon sa ating egg tart or sa harap ng ating egg tart. At kapag kaunti na lang po yung bubbles or wala na po yung bubbles ay atin na po itong isalin. At yung gamit po namin dito ay 1/2 cup. Pero atin lang po muna siyang tansyahin na umabot po siya sa 14 pieces. Pero dahil meron din po itong sobra at marami pong sobra, kaya naman po kinocomplete na po namin ang 1/2 cup dito. Ayan, eto na po siya mga ka-bakers at ready na po ito na atin na po itong i-bake or ilagay na po sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala sa taas ay 170, sa baba po ay 230 at ang baking time po nito ay 30 minutes. After 30 minutes ay luto na po talaga ang ating egg tart mga ka-bakers. At yan,
Yan po yung mga bubbles na hindi po natanggal. Pero maganda pa rin naman po siya tignan. Kaya mahalaga po talaga na tanggalin po talaga natin ang bubbles sa ating egg tart na, or yung egg tart na filling na ginawa natin kanina. Okay mga ka-bakers? Kaya naman po, eto na nga po talaga ang ating finished product na sobrang yummy naman talaga. Sobrang sarap naman po talaga. Napakalinamnam talaga nito mga ka-bakers at ang higit sa lahat ay patok na patok po talaga ito ipang negosyo. O di po ba? Meron po kaming egg pie recipe na baka po gusto niyo panoorin. At eto naman po ang ating egg tart recipe na talaga namang swak din pong ibenta. Kaya naman mga ka-bakers, ano pa pong hinihintay natin? Gawin nyo na rin po ha! So, eto na nga po mga ka-bakers, atin na po siyang hahatiin. Yan. Tignan nyo naman po, napaka-fluffy po talaga niya, napaka-wiggly. At, tignan po natin kung gaano siya kayami at kasarap. O, di po ba napaka-puro talaga niya? Wala kang makikitang mga buo-buo at higit sa lahat ay perfect po talaga ang crust niya na hindi makapal at hindi rin naman kanipis. Di ba? Yung napaka-yummy, napakalinamnam. Kaya naman, lahat na po ba ay natatakam? Kasi po ako natatakam na naman po ako ulit. Parang kakain po ako ulit nito mamaya. Ay nako, hindi ko na nga po ito patatagalin pa mga ka-bakers. At eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Juan 1-5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Amen, amen, amen. Amen naman talaga mga ka-bakers. Ang Panginoong Jesus ang Alpha at ang Omega. Kaya naman dapat siyang papurihan ngayon at magpakailan paman. Kaya naman mga ka-bakers, gusto lamang po namin kayong pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aming mga solid naman talaga na viewers, subscribers, likers at commenters. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng aming mga silent viewers, baka naman po pwede din po kayong mag-like at mag-subscribe. Mahal na mahal po namin kayo. Pero, mas mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon at Kristo. Kaya naman, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay, God bless.